Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso na inihain sa Ombudsman laban kay CHED Chairman Prospero De Vera. Mantakin mo wala pang ang isang buwan kinasuhan na naman si CHED Chairman Prospero De Vera sa Ombudsman. Pakinggan nyo itong balitang ito. Scholars file complaint against CHED Chief before the Ombudsman. Ikaw na naman. Wala pang ang desisyon ng Ombudsman sa kasong isinampa kay CHED Chairman Prospero De Vera, hito na naman kinasuhan sa Ombudsman ang magaling na CHED Chairman. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo kuya? Sunod-sunod ang reklamo sa'yo. Dapat mag-isip na si Pangulong Bongbong Marcos na palitan na ang kasalukuyang CHED Chairman. Kasi may kasabihan, kapag walang apoy walang usok. Pakinggan nyo ang balitang ito na naibalita sa Manila Times ngayon lang April 18, 2024. Nahaharap sa panibagong reklamo sa Ombudsman ang hepe ng CHED dahil sa hindi pagpapadala ng mga benepisyo sa scholarship. 10 katutubong estudyanteng iskolar mula sa South Cotabato ang nagsampa ng reklamo laban kay Commission on Higher Education, CHED, Chairman Prospero De Vera III sa Office of the Ombudsman dahil sa hindi pag-release ng kanilang living allowance para sa 3 taon ng pasukan simula noong 2021. 10 indigenous student scholars from South Cotabato filed a complaint against Commission on Higher Education, CHED, Chairman Prospero De Vera before the Office of the Ombudsman for failing to release their living allowances for 3 school years starting in 2021. Si Commissioner on Higher Education, CHED, Chairman Prospero, Popoy, De Vera III ay nahaharap sa panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman sa umano'y hindi nabilang na 10.3 billion pesos na mas mataas na Educational Development Fund na inilaan para sa libreng tuition at living allowance ng mga iskolar ng gobyerno gaya ng itinatadana sa ilalim ng Republic Act No. 10,931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. 10 mga tobong tribal student scholars mula sa South Cotabato ang nagsampa ng pormal na reklamo laban kay De Vera dahil sa umano'y kapabayaan sa mga tungkulin at responsibilidad bilang pampublikong opisyal, paglabag sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business, grave abuse of power and authority amounting to unfair and oppressive actions, at pinsalang moral sa mga mag-aaral at institusyong pang-edukasyon. Mariin naming iginiit na ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, partikular ang Commission on Higher Education sa ilalim ng pamumuno ni Prospero De Vera III ay mananagot sa kanyang lubos na kabiguan na ibigay sa amin, mga estudyanteng iskolar, ang aming mga allowance sa pamumuhay. Para sa panahon na sumasaklaw sa school year 2021 hanggang 2022, 2022 hanggang 2023 at 2023 hanggang 2024, sabi ng mga iskolar ng estudyante sa 4 na pahinang pinagsamang affidavit complaint na inihain noong Lunes 15 ng Abril taong 2024. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon pero hindi pa rin natatanggap namin at ng ibang student grantees ang aming nabanggit na living allowances na ikinadismaya namin at naapektuhan ang aming pag-aaral siguradong walang pinansyal na kakayahan ang aming mga magulang na gumastos, dagdag nito. Nanawagan din ang mga nagrereklamo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at sa pamunuan ng parehong kapulungan ng Kongreso na gumawa ng kaukulang aksyon laban sa hindi pagkilos ni De Vera sa kanilang mga pakiusap kahit na ang naaangkop na pondo para sa mga iskolar ng gobyerno ay ibinigay ng Kongreso. We are, therefore, bringing the aforestated matter to the attention of the national government and Congress of the Philippines to take appropriate action on the non-implementation of the pertinent provisions of Republic Act No. 10,931, specifically the living allowance intended to be given to entitled scholar grantees, which we firmly believe that there was already an appropriation of funds. Therefore, the joint affidavit complaint read. Sa makatuwid,
Dinadala namin ang nabanggit na usapin sa pansin ng pambansang pamahalaan at Kongreso ng Pilipinas upang magsagawa ng kaukulang aksyon sa hindi pagpapatupad ng mga kaukulang probisyon ng Republic Act No. 10,931, partikular ang allowance sa pamumuhay na nilalayo na ibigay sa mga may karapatan na scholar mga grantees na lubos naming pinaniniwalaan na mayroon ng paglalaan ng mga pondo para doon, binasa ang Joint Affidavit Complaint. Sa ilalim ng Republic Act No. 10,931, ang isang student scholar ay may karapatan sa libreng tuition at iba pang school fee subsidy, kabilang ang 20,000 pesos living allowance kada semester para sa bawat student scholar. Sa tertiary education subsidy, itinatadhana ng Republic Act No. 10,931 na ito ay pangasiwaan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS, na siyang namamahala sa pagpapatupad ng Republic Act No. 10,931 upang matiyak na ang lahat ng karapat-dapat na Pilipino ay makakakuha ng akses sa sapat at pantay na edukasyon. Sinabi ni Northern Samar Representative Paul Daza na 10.3 billion pesos ang inilaan sa CHED bilang bahagi ng Higher Education Development Fund, HEDF. Ang pondo ay nagmula sa kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corp., PAGCOR, Professional Regulation Commission, PRC, at Travel Tax. Those are earmarked funds by law and cannot be used outside of its specified purpose, Daza said. I am really disappointed with CHED. The President probably should order an internal review of the CHED's performance, the attrition rate, dropout rate of Filipino students, Daza said as he expressed dismay on reports that dropout rate is at 30 to 40% a year or only 60 students were able to graduate out of 100 who enroll. Iyan ay mga pondong inilaan ng batas at hindi maaaring gamitin sa labas ng tinukoy nitong layunin, ani Daza. I am really disappointed with CHED. The President probably should order an internal review of the CHED's performance, the attrition rate, dropout rate of Filipino students, Daza said as he expressed dismay on reports that dropout rate is at 30 to 40% sa isang taon o 60 na estudyante lamang ang nakapagtapos sa 100 na nag-enroll. You have 10 billion pesos but you don't use it. I suspect there is a hidden agenda that should be reviewed and investigated by the Commission on Audit and Malacanang, the lawmaker said. The 10 student complainants would all be graduating in 2025. 3 of them were taking up bachelor's degrees in early childhood education, 2 are in tourism management, while the 5 others are studying information technology, criminology, social work. Nagpahayag sila ng pagkadismaya sa kawalan ng aksyon ng CHED, at nangamba din sila sa posibilidad na mawalan sila ng pag-aaral sa kanilang pagtatapos. Sa nasabing balitang ito, matutuwa na naman ang mga korap dyan na mga taga-ombudsman na mga humahawak ng kaso sa inihain na reklamo laban kay CHED Chairman Prospero de Vera. Hoy! Mga taga-ombudsman, magpakatino na kayo. Huwag ninyong kakampihan ang mga inirereklamo. Wala kayong ginawa kundi ang kampihan ang mga nagkasala sa batas. Hindi na kayo gumagawa ng tama. Bigyan ninyo ng hustisya ang mga biktima. Hindi yung biktima na nga bibiktimahin nyo pa. Ang ganda-ganda ng layunin ng ombudsman na protector of the people, pero ano ang nangyayari kabaliktaran? Instead na kampihan ninyo ang mga biktima, sa mga nagkasala sa batas kayo nakakiling. Kayo mismo ang bumababoy, lumalapastangan sa ating mga batas. Para kayong mga pulis at barangay na ang nagrereklamo pa ang ginagawa ninyong suspect. Sa kasong ito laban kay CHED Chairman Prospero de Vera, ano sa tingin mo ang kahihinatnan? Alam na this. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.